So mga kapatid, we are on the second part. Yung ating tema, meron po tayo sa ginawang theme based doon sa ating lectionary. Yung first 2 Sundays natin, ito po ay series of messages doon sa tema natin na pinamagatan natin Chosen. May nakapanood ba ng Chosen dito? Chosen. Ano yung Chosen? Sa Angel TV. Hanapin nyo yung story ni Jesus Christ sa Chosen. So, ito po yung tema natin. Nung nakaraan ay pinag-usapan natin ang buhay ni Prophet Jeremiah. Very good. So, ngayon naman po, ang ating pong pag-aaralan ay ang buhay naman ni Prophet Isaiah. So, I would like everybody to rise up, no? Para mabuhay tayo ng content sobrang galing. No? At ating babasahin yung ating pagbubulay-bulayan na makikita po natin sa dalawa po yung ating pagkukuhanan. No? In the book of Isaiah chapter 6, verses 5 to 8, at doon po sa 2 Corinthians chapter 12, verses 9 to 10. Ito po, babasahin ko po sa wikang Tagalog. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Si Isaiah po ang nagsasalita dito, no? Idinampi niya ang baga sa aking labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Doon naman po sa 2 Corinthians 12, 9 to 10, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ay sapat, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong ganap kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig, at kapighatian, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Pagpalain nawa ng Panginoon ang bahaging ito ng kasulatan na ating mag-aaralan, tayong lahat ay yumpo at manalangin. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay na ibinigay niyo sa bawat isa. Kami binangon niyo sa aming mga higaan at sa pribileyo na kami ngayon ay sama-sama naririto, Panginoon, nakapananambahan at sa kabila, Panginoon, ng kaabalahan ng isang linggo. Salamat po sa mga kapatiran naririto. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pong bigyan kami ng karunungan, kasigasigan sa aming pananampalataya at sa mensahe, Panginoon, na ibibigay sa amin. Makita namin ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na buhay. Makita namin ang aming kalagayan na magbibigay ng pagbabago, Panginoon, at pagsunod sa inyong kalooban. Muli po, sa inyo po ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng inyong anak si Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. So, nung last time, tayo ay nag-aaral tungkol kay Prophet Jeremiah. Sinabi natin si Jeremiah ay medyo bata pa. No? Nandun pa siya sa age na, nung araw kasi, ang span ng buhay ay mahaba, no? Dun sa panahon na ito. No? At nung si Prophet Jeremiah ay tinawag sa panahon ng kanyang kabataan. Ngunit, dito naman kay Isaiah, iba naman yung sitwasyon. No? Medyo may edad si Prophet Isaiah
kumpara kay Jeremiah. No? Nung umuwi kami po ng Pilipinas, nagkaroon kami ng reunion. Ito naman yung isa sa dahilan ng aming pag-uwi. No? At itong reunion na ito, yung reunion ng aming mga kabataan. No? Nakasama ko si Judith, yung mga bata. No? Kasama din ng mga officers, yung youth. Mga officers ng youth noon sa South Bulacan District. Yung aming president, no, at ako ay Mexico. Ako ang katungkulan ko noon bago ako naging presidente ng kabataan. Ako ay finance. No? Ako yung finance ng South Bulacan District. So, nag-reunion kami gano'n. Ako rin naman kasi ang tumawag. Sabi ko, uwi kami ng set natin ng ganitong day. So, December 22 yun. Reunion kami. Yung aming president, ano yun very outspoken. Taklesa. No, taklesa siya. Talagang masaktan ka na masaktan, sasabihin niya yung gusto niya sa'yo. Ganun siya. Pero in a way na masarap siya kasama, kaya tawanan kami ng tawanan. So, nung magkakaharap ng ganyan, popol-popol, uupo dyan, ganyan. Nakaupo kami, malaking bahay nila. So, sabi niya, etong si ganito, nung officer ko to, ganyan na yan Ano sinasabi niya yung mga katangian namin ba? Magaling na yan na tapos sinasabi niya ito, talawang to, talagang magkakatuluyan to kasi nung palang may mag-on na sila, mag-wife and girlfriend. So meron ganun. So marami siyang sinasabi ng mga karakter namin. Tapos inintay kong sabihin nung ako, yung sa part ko na, kasi isa-isa niya kami, hinuli niya talaga. Kaya dito kay Eddie, nagkamali ako talaga. Sabi niya gano'n, wala sa hinagap ko na magpapasko. Sabi niya, mainitin ulo niyan Ba't bago yan Sabi niya, ginagod niya talaga ako. So, tawanan namin yung tawanan. So, looking back, kasi talagang nung time na yun yung sinasabi ko na pag tumatagal yung meeting, inaaway ko talaga yung presidente. Sabi ko, hindi pa tayo kumakain. Alas 2 na ng hapon. Sabi ko, hindi pwede yan. Ganyan talagang ina-insist ko pag tama ako. Talagang kahit sino, babatasin ko yun. Kaya sabi niya, hindi ko ano yan Hindi ako makapaniwala ng pastor yan, mainitin ulo yan. So, bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? No? So, marami kong tinawag sa ministry na unworthy. At ito naman yung tema natin. Na hindi karapat-dapat at kulang ang kakayahan at higit sa lahat maraming nakaraan. Ako madalas kong sinishare kahit ako ay lumaki sa isang pamilya na Methodista, laki sa church, hindi ako na-immerse. Late na. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na kahit late na yung aking maturity sa church, hindi niya ako hinayaan na mapahamak dahil doon sa aking kabataan na iba yung way of thinking ko kasi noon Routine lang. Alam mo yun? Huwag sana yung ganun ng mga kabataan. Ang maganda habang maaga pa, makita niyo talaga yung pag-ibig ng Diyos, makita niyo yung dahilan kung bakit tayo nagsisimba. Hindi dahil sinasama lang kayo ng kulang. So, nakikita natin yung nakaraan, nakikita natin yung ating kakulangan, nakikita natin yung ating mga pagkakamali. At nagtatanong tayo na, tama ba ang desisyon ng Diyos? Tama ba na tinawag niya ako? Tama ba na tayo ay naglilingkod? So, mga kapatid, last time we said that God does not call the qualified. Natandaan yung quote natin yung nakaraan? God does not call the qualified, He qualifies the call. Hindi niya kayo tinawag dahil qualified kayo. Tinawag ka sa kapapalang na ikaw qualified. So, mga kapatid, today, we will continue to explore. Ang tema, ang topic natin is how can we overcome? Marami sa atin na baka minsan sa ating paglilingkod sa Diyos ay nakakaramdam tayo ng hindi ako karapat-dapat. Pastor, si ganito na lang. Pastor, iba na lang ilagay mo dyan. Pero mga kapatid, the feeling of unworthiness, ito po yung ating pag-aaralan, how to overcome. Paano natin ito mapapagtagumpayanan? Una,
must recognize our inadequacy in the first step. Makita natin yung talagang kakulangan natin. In the book of Isaiah, itong ating teksto, ano yung sinasabi natin dito in verses 5 to 8, ang kabuuan po nito, nakita ni Isaiah, ni Prophet Isaiah, yung kanyang kalagayan. Ang sabi niya, kawawa ako. Imagine na, nagkaroon siya ng self-pity. Kawawa ako dahil ako ay isang makasalanan at mula sa lahat ng makasalanan. Imagine, hindi lang siya yung nakikita niya siya yung makasalanan, kundi yung kanyang buong tribe, yung kanyang buong angkan. Nung in the Old Testament, brothers and sisters, very important po yung mga pamilya, yung pinanggagalingan ng kanilang lahi. No? Napakalaki po ng kumbaga sa status ito. No? Sa lipunan, na kanilang ginagalawan kung saan nanggaling. Kaya naman sinili yung mga apelido. Yung mga apelido ng araw ay kinuha yan base doon sa mga trabaho. Hindi nyo ba napansin yan? O doon sa mga pagkakakilanlan. O kilala sila ganito, yun yung naging apelido nila. Kagaroon sila, ganun yung tinawag sa kanila. So napakahalaga nung mga identity nung kanilang pamilya. No? Kaya nakita natin dito na hindi lang siya yung makasalanan, ina-acknowledge siya kung hindi buong ang kanya makasalanan. No? Yung unworthiness nakita niya at ang sabi pa, no? Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari si Yahweh. In the Old Testament, yung holiness, diba napakahalaga na ikaw ay banal kapag lalapit ka. Diba? Nakita natin yung doon sa tabernacle, madalas natin kwento doon, yung mga pari doon. Kapag hindi sila authorized pumasok doon sa tabernacle, namamatay sila. Kaya hinihila na lang sila palabas. Kaya nakita ni Isaiah, ni Prophet Isaiah, yung kanyang unworthiness na nakita niya yung holiness ng Diyos. Ang kapalit nun, mga kapatid, is magkakamamatay siya. Ganoon ka-unworthy ang tao. When it comes to the holiness of God. Ang kapalit nun, pag nakita natin ang holiness of God, kamatayan. Pero nakita natin dito kung paano binago. Hindi po pinahintulutan ng Diyos na manatili si Prophet Isaiah doon sa kanyang kaisipan, doon sa kanyang kalagayan na nakakaramdam siya ng unworthiness. So, ano yung nakita natin dito? Ang sabi, hindi lang pili ang baga, yung sirapin. No? Hindi natin alam ito kung ito ay isang pangitain o ito talaga ay nangyari physically. No? Sa Biblia, pag nag-aaral tayo ng Biblia, may mga pangyayari na physical na nangyari o minsan ito ay nangyari sa panaginip. Pero dito po sa kalagayan ito, what is certain dito kasi physical, no? Physical kasi idinampi sa lapi. Hindi natin alam kung baga. Idinampi sa lapi mo. So imagine yun, ito ay isang symbolism ng cleansing, di ba? Dumadaan sa apoy. Di ba? Kaya na minsan ang pagsubok daw, ang pagpapatibay ng pananampalataya ay dadaan sa apoy. No? Ang ginto, para makita kung ito ay puro, mawala ang impurities, dinadaan sa apoy. Di ba? So ito ay maaaring symbolism, maaaring panaginip, maaaring nangyari, no? Na literal. Pero ang punto dito, nagkaroon ng pagkilos ang Diyos to cleanse. Ang sabi, dinampi niya ang baga sa aking labi at sinabi ngayon, naidampi ko na sa iyo ang mga labi, pinatawad ka na at nilinis ang iyong kasalanan. So, sa buhay natin mga kapatid, hindi po papayag ang Diyos na manatili tayo kung sa kalagayan ng unworthy tayo at darating po yung cleansing for us to be worthy to serve Him. Kaya nga sa verse 8, sabi, nagkaroon ng focus from unworthiness, nag-shift ito. So, hindi po ako karapat dapat. Pero ang tanong ng ating Diyos, sabi niya, sino ang aking isusuko? Ang sagot po ni Isaiah, here I am, send me. So, yung kanta namin, here I am,
Kinanta natin yung dati. No? So, kaya si Brother GB, nung nagpangalan ng Isaiah, kailangan yan, masento talaga si Isaiah. No? So, nakita po natin, no? Yung from unworthiness to sending. Nagbo-volunteer na. Here I am, send me. Pangalawa, God's grace is sufficient. No? Punta naman tayo sa 2 Corinthians 12, 9, 10. So, si Apostle Paul, madalas yung marinig yung thorn of the flesh. No? Yung tinik sa laman ni Apostle Pablo. So, marami pong pag-aaral. Ang sabi, meron daw problema sa mata si Apostle Paul. Ang sabi naman, merong problema sa psychological, yung imbalance, parang hormonal. Maraming speculation. Pero one thing is for sure, merong problema. No? Merong sakit si Apostle Pablo na kahit anong panalangin niya sa Diyos, hindi ito pinapagaling. Imagine, bumubuhay ka ng patay. Imagine kahit anong sakit, patay na nabuhay dahil kay Apostle Paul, no? Sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Diyos, pero yung sakit niya mismo ay hindi niya mapagaling. No? Ayaw magaling ng Diyos, to be exact. Kasi ang gusto po ng Diyos ay makita yung kapangyarihan, hindi ang mailibig si Apostle Paul. Kasi alam niyo ba, kung pag-aaralan natin ng Biblia at hawak-hawak naman yung mga Biblia nyo, daig na daig po. No? Pwede natin sabihin na di man nakasama si Apostle Paul doon sa 12 disciples. He is one of the greatest disciples. Imagine ang New Testament. No? Halos sulat lahat ni Apostle Paul. No? Ganoon kalaki ang partisipasyon o ang bag ni Apostle Paul, ang ating pong doktrina. Pauline doctrine po tayo. Pauline yan. No? Ang halos lahat po ng doktrina ng Christianity ay kinuha sa mga aral ng Apostle Paul. Kaya ganun po kalaki yung kanyang contribution sa Christianity. Kaya nga, nakita natin dito, anong sabi, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong ganap kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So, hinahamon pa rin siya in spite of all his accomplishment. Imagine, sa lahat po ng disciples, si Paul lang ang Roman citizen. Kaya nagtataka tayo, napakahirap ibigay ang citizenship dito sa Italia. Hindi po katakataka mga kapatid, during the ancient time, ganun na, kahirap. No? To be a Roman citizen, it means you have prestige, power, influence. No? Ganun kahalaga. No? Kaya pag Italiano naman na dito, sana ganun din. No? No, yung mga nang-Italian citizen ba dito na darasak mo na yung advantages ng maging Italian citizen? Sana ano? So, ganoon po yung nakikita natin dito. At sa kabila po ng mga kahinaan, no, makita po natin sana, when we feel weak, when we feel unqualified or undeserving, we must remember, sa panahon na makita tayo nangihina, sa panahon na nakukulangan tayo sa ating mga sarili, makita natin na ang lakas ay nanggagaling sa Diyos. Amen? God's strength is revealed. Hindi nyo ba nakikita kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin? Hindi naman sa panahon ng malakas tayo. Nakikita natin ang kabutihan ng Diyos, nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay sa panahon na talagang ginawa na natin lahat. So, kaya nga, sinasabi natin, pagpapasa Diyos na natin. Ibig sabihin, suko na tayo, wala na tayong magagawa. Pero sa panahon na yan, mga kapatid, doon ipinapakita ng Diyos, sa panahon na mahina tayo, doon ipinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. So, the ministry is not about our ability.
siya yung makita. At siya yung maitaas, hindi po yung tao na kanyang ginagamit. So, our witness keeps us dependent on God. Kapag tayo yung may kakulangan, tayo yung may unworthiness, lalo tayo dapat lumapit sa Diyos kasi kulang tayo eh. Hindi natin kaya ito, kaya lalo tayo lalapit sa Diyos. Yun ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kapag ganito ang ating attitude, kapag ganito tayo sa ating buhay pananampalataya, mawawala sa atin yung pride. Mawawala sa atin yung tayo ay kasi magaling naman ako eh. Kaya yan kasi magaling ako. Hindi po ganun, mga kapatid. Kahit anong galing natin, nasa Diyos po ang huling say. Wala po tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. At pangatlo, alalahanin natin, we must remember that God uses imperfect people. Yung kung madalas natin sinasabi, minsan mas effective yung mga tao na dahil naging ex-convict, yung mayroong mga madilim na nakaraan at nabago ang buhay sa ministry, especially in mission. Kasi nakikita yung imperfection. Nakikita ng tao na ito talaga, katulad ko ito eh. Nakakarinig ng maraming tao. So, sa Biblia mga kapatid, napakarami po mga tao na imperfect. Si Moses, si Gideon. Kilala niyo si Gideon? Kaya may Gideon 300. Imagine, 300 lang yung ginamit ng Diyos para manalo sila sa gera. So, kung babalikan natin yung mga noon, at si Gideon, yung mga tao niya na yun, sila pa yung pinakamahihina. Kaya nasabi natin kanina, yung nung araw o napakahalaga na maggaling ka sa malakas na tribo. At dito, si Gideon, yung tribo niya ang pinakamahina. Siguro, yung tribo niya yung pinakapayato. Yung mga lampa. Diba? Pero yun yung ginamit ng Diyos. So si Peter, kilala natin si Peter. Aggressive, si Pedro outspoken, siya lagi yung bida. Pero sa huli, diba nakita natin kung paano din ginamit si Pedro ng Diyos. So, brothers and sisters, sa kabila po ng lahat ng kapintasan, sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakamali sa buhay, huwag po sana itong maging hadlang para ma-disqualify tayo, para magpatuloy, para magpagamit sa Diyos. Dahil mga kapatid, ang kagandahan loob ng Diyos, ang grasya ng Diyos, ay nanginginig sa panahon na tayo ay mahina. Amen? So, my grace is sufficient. Ito yung sabi kay Apostle Paul. Sabi ng ating Panginoon. Pangapat, overcoming unworthiness through faith and obedience. Yan ang maraming problema sa atin sa ministry. Kahit sa atin, minsan nagkaroon tayo na naging officer tayo, nabigyan tayo ng task. Ang sabi diyan, kailangan sumunod muna. Diba? Kailangan sumunod muna. So, kailangan kasi sa ating buhay mananampalataya, meron tayong pagbabagong isip. So, we must have the renewal of mind. Sabi niyo sa Romans 12 verse 2. So, replace self-doubt with God's truth. Dapat hindi tayo negative, hindi natin pinahihiran yung ating sariling kaisipan. We must renew our mind sa pamamagitan ng mga katotohanan. Based on Scripture, we must walk by faith. Huwag tayong manghina doon sa sinasabi ng iba. Minsan kasi, nagiging sukatan natin yung sukatan ng mundo. Dapat mga kapatid, yung pagdating sa ating paglilingkod, huwag natin hayaan na sukatin tayong tao. Isipin natin ang Diyos ang may karapatan lamang na sumukat sa atin. So,
we must walk by faith. He who calls you is faithful. Sabi doon sa 1 Thessalonians 5:24. So, ano pa? We must take action. Minsan kasi, yung feeling ng unworthiness, nawawala yung self-confidence. No? Oo, nandun na tayo doon sa pagiging humility natin. Nagkaroon tayo ng humility. Kailangan makita natin kung sino tayo. Pero mga kapatid, kailangan pong sumunod tayo. No? Nung, ewan ko kung inabutan nyo, nung high school kayo, yung mga CAT, may cadet, citizen army ba yun? Something like that. Tapos college ROTC. No? May isang motto doon, sabi niya, obey first. Diba? Before you complain. Yan, nakakala natin. Obey first before you complain. So, sa atin mga kapatid, minsan, hindi pa natin ginagawa, marami na tayong iniisip agad. Ngayon, baka natin hindi kaya, baka na magkamali tayo. Pero mga kapatid, kailangan sumunod muna tayo. At natitiyak ko na marami po sa atin na narito, na napatunayan na nung sumunod sila sa Diyos, no, hindi nila in-expect na gagamitin sila mightily ng Diyos. Amen? Nung sumunod sila sa Diyos, hindi nila in-expect na magkakaroon ng bunga yung mga pagpapagaling nila. No, tandaan natin mga kapatid, it's all about God. It's not about you, di ba? It's about Jesus. It's about God. Kaya sumunod muna tayo mga kapatid. So as we conclude this message, brothers and sisters, the feeling of unworthiness does not disqualify you. It simply means you recognize your need for God. Hindi din naman masama na nakita natin, no? Yun nga yung gustong ipakita sa atin ng Diyos eh. Makita natin yung kalagayan natin. Pero mga kapatid, ang maganda rin kasi dito, when we see ourselves, no? Doon natin na-recognize na lalo natin kailangan ng Diyos sa buhay natin. Nung Saturday, kahapon lang pala, meron kasi kaming regular na tumatawag sa nanay ko, sa mga kapatid ko, kung sasagutin nila. Isa kasi hindi sinasagot eh. Busy din sila, ganyan. Marami akong nasishare. Sabi ko, lahat, everyday life, especially in the ministry. Nakikita ko kasi yung hirap ng sitwasyon. Imagine nyo yung mga programa ng church. Pinupunduhan natin, nagbibigay talaga tayo ng effort, todo. Pero parang napakahirap, no? Yung mga outcome, yung pag-invite pa lang, struggle na tayo. Nag-i-struggle tayo. Pero alam niyo mga kapatid, sa mga panahon ganito, may pinare-realize sa atin ng Diyos. At ito yung nakikita ko, that we must continue. In spite of everything, mahirap, ang dapat natin ginagawa, sumusunod tayo. Tinutupad natin yung dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Kasi mga kapatid, marami po ng mga iglesia ngayon, especially in the Philippines, no? na nawawalan na ng sense of responsibility dahil wala nang sumusunod eh. Imagine, wala nang umaattend ng midweek, walang midweek, yung mga Bible study, messages na lang, sermon na lang. Pero kahit balik-balik na rin po natin yan mga kapatid. Kahit ano po hindi pagsunod ng mga miyembro, kahit anong dahilan ng mga miyembro, at the end of the day, kanino po ang sisinto? Kanino po babaksak ang lahat ng
magpintasan doon po sa leader ng church. Sad to say, sa mga pastor, sa pamunuan, doon po lahat ang sisi. So, bilang iglesia mga kapatid, bilang katawan ni Kristo, kailangan po natin gawin. Kailangan natin sumunod in spite of everything. Kasi hindi po, wala po sa kamay natin ang katagumpayanan eh. Nasa kamay ng Diyos. Pero tandaan po natin, saan po kikilos ang Diyos? No? Nag-gets nyo ba yung logic natin? Saan kikilos ang Diyos kung wala po mag-asik? Saan kikilos ang Diyos kung wala po tutupad ng kanyang mga habilin? Kaya mga kapatid, wala po sa kamay natin. Ang nasa kamay po natin ay yung pagsunod. In spite of everything, lahat ng feeling of unworthiness, yun po yung dapat natin makita sa ating mga buhay. Let it push you. Makita natin yung kakulangan natin para lalo tayo lumapit sa Diyos, para lalo natin hingin ang grasya ng Diyos sa ating mga buhay, para lalo natin hingin yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating mga buhay, mga kapatid. Remember, you are not chosen because of who you are, but because of who He is. Hindi po tayo tinawag dahil kung sino tayo, maging sino ka man. Tinawag tayo dahil Siya ay Diyos. Kaya nga mga kapatid, magpatuloy po tayo. Kanina, malungkot man yung mga announcement natin. Pero hindi po tayo dapat mapanghinaan. At kailangan magpatuloy tayo, magpanalangin, magpalakasan sa isa't isa mga kapatid. Dahil there is much more to come. Wala pa po yan sa kahilingan ng mga pwede pang mangyari sa ating buhay pananampalataya. So brothers and sisters, let us rise up in faith and say, "Here I am. Send me." Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu.